Dahil sa panahon ngayon, hindi na privilege ang pagkakaroon ng access sa mabilis na internet. Ito ay pangangailangan na. Kailangan ito sa pag-aaral, sa trabaho, sa negosyo, at para mapanatili ang koneksyon sa mga mahal sa buhay. Isa ng mahalagang pangangailangan ng bawat Pilipino ang internet. Kung dati ay para lang ito sa pakikipag-usap sa mga nasa malalayong lugar at pag-access sa mga impormasyon, ngayon ay kasama na lalo na sa pag-aaral ng mga estudyante at sa negosyo. Ito ang kabilang sa binigyan diin ng Pangulo ng kanyang pangunahan ng pagpapasinaya ng Phase 2 at 3 ng National Fiber Backbone o NFB project sa Palo Leyte kanina. Sa ilalim ng Phase 2 at 3 ng NFB, inilatag ang 1,800 kilometers na bagong fiber optic cable sa Cagayan Valley, Calabarzon, Bicol, Eastern Visayas at Mindanao. Kasunod dito ng Phase 1 na inilunsad noong April 2024, nasaklaw naman ang 1,200 kilometers mula Lawag, Ilocos Norte hanggang Quezon City. Ayon kay Pangulong Marcos, sa oras na makumpleto ang National Fiber Backbone Project, mas magiging mabilis at mura ang internet sa bansa. At kapag buo na ang National Fiber Backbone, maaari pang mabawasan ang gastos ng mga telco at internet provider dahil may sarili na tayong infrastruktura. Mas abot kayang internet, mas maraming Pilipino ang konektado. Kaugnay nito, pinangunahan rin kanina ng Pangulo ang paglulunsad ng free public Wi-Fi site sa MacArthur Landing Memorial National Park sa Leyte. Samantala, inatasan naman ni PBBM ang Department of Public Works and Highways o DPWH na pabilisin ang pagsasaayos ng San Juanico Bridge. Ayon kay Pangulong Marcos, may nakalaan na ang pamahalaan ng pondo para dito. May higit kalahating bilyong piso na pondo ang nakalaan para maibalik sa 12 hanggang 15 metric ton ang load limit sa susunod na Disyembre. Ngunit kailangan pa nating itaas ang buong kapasidad nito sa 33 metric tons. Paabutin natin doon sa kanyang dati na kaya. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.